Ingat sa pagbubuntis, Missy. Huwag masyadong workaholic. Magpahinga ka sa tamang oras. At huwag ka masyadong magpapagod o magbubuhat ng mabibigat na bagay. Kailangan maging maingat para safe ang baby. Paalala ni Glenda sa isa niyang pasyente. Maraming salamat po, Dok. Sa uulitin. Tura nito sa kanya bago siya nito tinalikuran at binigyan niya ito ng magandang ngiti. Nang makalabas ito ay bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa yaya ng kanyang anak. Dahilan upang tumayo siya mula sa kanyang silya. Sakto namang pumasok ang isa pa niyang pasyente. Pasensya na, saglit lang Aniya sa mga bagong pasok nang hindi ito binibigyan ng pansin, sabay talikod. Miriam, bahala ka na kay Timmy. Nasa trabaho pa ako at hindi ako makakapunta dyan. Don't spoil him too much para hindi ka mahirapan to handle him. Ikaw ang nakakatanda kaya act like that. No need na i-lower mo ang sarili mo sa kanya just because he is my son and you are working for us. I want you to act like his very own ate, not his servant. Aniya si yaya ng kanyang anak. At nang matapos makipag-usap dito, ay hinarap na niya ang kanyang bagong pasok na pasyente. Magandang umaga, doktora. Sambit ng babae. Tila bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Glenda sa kanyang nakita. Na para bang nakakita siya ng multo mula sa kanyang nakaraan. Kasabay nun ay ang pagtilis ng pagtibok ng kanyang puso at halos habulin na niya ang kanyang hininga nang makita niya kung sino ang lalaking katabi ng babae. Ito ay walang iba kundi ang kanyang first boyfriend na si Trevor. Magandang umaga din. Have a seat. Kalmado niyang paanyaya sa babae, ngunit hindi nito maitago sa kanyang mukha ang lungkot at pagkabigla. Umupo ang babae sa silya habang nasa likod nito si Trevor. Ami, okay ka lang ba? May kailangan ka pa ba? Nag-aalalang wika ng lalaki sa kasama nitong buntis. Habang si Glenda naman ay panay ang kanyang pagsulyap kay Trevor. Wala ka pa rin pinagbago, Trevor. Napakamaalaga mo pa rin. How I wish na ako pa rin ang babaeng hawak mo. But what can I do? We can't go back to the time we used to love each other so much. May lungkot niyang sambit sa kanyang sarili habang nakatitig sa mga kamay ni Trevor na hindi umaalis sa balikat ng asawa nito. Ayos lang ako, Trevor. Excited lang ako dahil lalapit ng pagsilang ko sa aking anak. Aniya kay Trevor at agad na inasikaso ni Glenda ang babae. I'm happy for you, ma'am. Malapit mo nang makita ang anak mo. Suhi siya at medyo mahihirapan kang manganak kapag ganon. Pero may oras pa para magbago ang kanyang posisyon. Bumalik ka sa akin 2 weeks para monitor natin ang galaw ni baby. Aniya sa babae at galak na galak itong ngumiti. Naku, Trevor, excited na ako makita si baby. Sana ikaw ang kamukha. Ikaw kasi yung pinaglilihan ko nito Sambit nito at napatingin si Glenda sa kanyang dating nobyo. Matagal na panahon na ang lumipas tungkol sa kanilang dalawa, ngunit may kirot pa rin sa kanyang damdamin. Gayunpaman ay hindi na niya ito pinansin. Ang nakaraan ay mananatiling nakalipas. Nang matapos ang pagpapacheck ng babae, ay agad itong nagpaalam sa kanya. Ngunit kalalabas pa lang na Trevor, ay agad itong bumalik sa kanya. What do you need, Mr. Trevor? May nakalimutan ka ba? Magalang na sambit ni Glenda nang makita ito at pinapanatili niya ang kanyang pagiging professional. Magaban dating nobyo niya ito at dating minamahal ay wala ng dahilan upang manatili sa nakaraan. Magkaiba na ang kanilang mga buhay at ito na ang katotohanan ngayon. Wala naman. Gusto ko lang sanang yayain ka ng breakfast bukas o di kaya dinner mamayang gabi. Anito sa kanya at napatingin siya dito ng diretsyo. Mr. Trevor, buntis ang asawa mo at magkakaroon na kayo ng anak.
And here you are, asking your ex to have food with you? I'm sorry, but I declined. Busy ako mamaya, at busy ako bukas, at sa susunod na bukas, at sa araw-araw, kaya wala akong oras para bigyan ka ng panahon. Iyon lang ba ang sadya mo? Kung iyon lang, ay makakaalis ka na. Pagsusungit niya rito. Dahil sa kasungitan, ay umalis si Trevor ng tahimik. Habang si Glenda naman, ay pabagsak na napabuntong hininga. Lokong lalaki na yun? May asawang tao pero gusto pa ako makasabay sa pagkain? Hindi mo ako magiging kapit, Trevor. Aniya sa kanyang isipan. Mahal na mahal niya si Trevor noon. Ito ang naging buhay niya noong sila pa. Pero ang lalaking sobra niyang minahal ay ipinagkait sa kanya ng kanyang mga magulang. Likas na may kaya silang pamilya, habang si Trevor noon ay isang pizza delivery boy. Sa una ay napanatili nilang ilihim ang kanilang relasyon. Ngunit nang magtagal, ay nalaman din ito ng kanyang mga magulang. Hinamak ng mga ito ang uri ng trabahong meron si Trevor. Nidaliit na mga ito ang buong pagkatao ng binata at umabot pa sa punto na pinagbantaan ng mga magulang niya ang buhay nito kapag hindi pa siya nito tinigilan. Dahil sa takot ni Glenda para sa buhay ng kanyang nobyo, ay lumayo siya ng kusa rito. Lumipat siya ng lugar at doon nagpatuloy sa kanyang pag-aaral kahit na buntis siya ng hindi nalalaman ng binata. Nang dumating ang hapon, ay nagsara na ng klinik si Glenda. Diretso siyang umuwi ng kanyang pamamahay. Nang bigla siyang nakarinig ng malakas na palahaw ng kanyang anak. Dahilan upang mapatakbo siya ng mabilis. Nang makapasok sa kanyang pamamahay, ay nagulantang siya sa kanyang nakita. Basag-basag ang kanilang pamamahay at maging ang yaya ng bata ay umiiyak na rin. Miriam, ano nangyari dito? Bakit ka umiiyak? Bakit nagwawala si Timmy? Agad niyang tanong dito. Ma'am, si Timmy po kasi, gabi na at gusto pa rin niyang lumabas. Ikabilin-bilinan niyo sa akin na huwag kaming lumabas kapag gabi o paggabi na. Gusto pa kasi niya maglaro ng minibike niya sa labas. Delikado na, pero ayaw niya makinig sa akin at ayan, nagwala na siya. Napakasuplado niya at minasak niya ng halos lahat dito sa bahay. Hindi ko na alam kung paano siya patatahimikin, kaya pati ako'y napaiyak na rin. Sumbong nito sa kanya, nilapitan ni Glenda ang kanyang anak. Timmy, is this true? Napaka-bad boy mo kay Ate Miriam mo ah. Sermon niya sa kanyang anak, ngunit nagwala lang ito ng husto. She should give me what I want, Mommy, kasi yaya ko siya. Dapat sundin niya ako dahil yun ang gusto ko. Sambit nito na ikinataas ng kanyang kilay. And who said that she's only your yaya? Ate mo siya, Timmy. Hindi mo siya dapat ituring na ganyan. Dapat makinig ka sa kanya dahil alam niyang tama para sa'yo kapag wala ako. Delikado na sa labas, and no one can protect sa inyong dalawa kapag may mga masasamang tao dyan. Sermon niya sa kanyang anak, ngunit umagulgol pa rin ito. But I want to play, Mommy. Bakit ba kasi hindi na lang niya sundin ang gusto ko? I don't need a yaya like her. Maldito pa rin itong wika sa ina at patuloy ito sa pagmamatigas. Tini, you're being too much. Are you really sure na ayaw mo ng yaya? Okay, total maldito ka at parang kaya mo naman ng sarili mo, di ba? You are 6 years old already. Kaya siguro you can handle yourself alone. Aniya sa kanyang anak at binalingan ng atensyon si Miriam. Inday, pack your things and starting tonight ay hindi ka na yaya ni Timmy. Tamang-tama. Gusto ng amiga ko ng bagong yaya para sa anak niya at ililipat kita doon. Hindi ka na doon kailangan ni Timmy kaya pabayaan mo ng batang to. Utos niya dito at agad na umukit sa mukha ni Timmy ang pag-aalala. Mommy, kung wala si Yaya, then who will be there for me sa school? Anito sa ina, at taas kilay itong tinignan ni Glenda sa mga mata. Who will be there for you? Wala anak. You said you don't need a Yaya, right? Kaya simula ngayong gabi,
ay ikaw nang bahala sa sarili mo. Maliwanag ba? Nito sa kanya at humikbi ito ng saglit. Kahit na sa kaloob-looban nito ay natatakot itong umalis ang kanyang yaya. Ngunit ang katigasan ng ulo nito ang siyang nanaig. Nang nasa hapag ay naghain si Glenda ng pagkain na para lang sa kanya. Habang si Timmy naman ay nanatiling nakatitig sa walang laman niyang plato. Kumakalam na ang kanyang sikmura at nais na niyang kumain, ngunit hindi nag-abala ang kanyang mommy na pagsilbihan siya. "Mommy, bakit wala akong pagkain?" tanong nito sa ina. "May pagkain ka, Timmy. Kumuha ka doon na mag-isa." Simpleng turan niya sa anak upang turuan ito ng disiplina. "Pero mommy, wala si Yaya, kaya ikaw na kumuha ng food ko." Pakiusap nito sa ina, ngunit tiniis ni Glenda ang anak. "You said you don't need a Yaya, diba? Kasi kaya mo ng sarili mo. Now, get your meal alone." Mariin niyang sambit sa anak at nakingiwing tumayo si Timmy mula sa kinaupuan nito. Dinala nito ang sarili nitong plato upang kumuha ng kanyang pagkain. Habang si Glenda naman ay palihim niyang sinusulyapan ng kanyang anak. Nang mapagtanto ni Timmy na hindi pa niya abot kung nasaan nakalagay ang pagkain, ay kumuha ito ng bangko upang patungan. Umakyat doon si Timmy nang biglang gumalaw ang silya. Akmang tatakbuhin ito ng kanyang yaya, pero sininyasan ito ni Glenda na huwag itong lapitan, kaya muling nagtago si Miriam habang nag-aalala para sa kanyang alaga. Matagumpay na nakakuha ng pagkain si Timmy, ngunit nasagi nito ang kanyang plato, dahilan upang mahulog ito at mabasag. Nang makita ang basag niyang plato, ay lumingon si Timmy sa kanyang ina nang nakakunot ang mga labi nito at handa na itong umiyak. "No, don't cry. Maldito ka eh. Bad ka sa yaya mo, kaya kailangan mong matutong mag-isa. Do you know, Timmy, na ang masamang bata ay pinapalo ng tsinelas o di kaya hanger sa puwet upang magtanda at maging mabuting bata?" Haniya sa anak at nakaramdam ito ng takot. "Now, Timmy, get another plate dahil hindi ka makakakain kung hindi ka makakakuha ng food mo. Understand?" Strikta niyang wika sa anak at lumuluhang bumaba sa Timmy Cecilia. "Mommy, mamamatay na ba ako? Hindi na kasi ako makakakain kasi wala si Yaya for me." Mahina nitong bigkas na may impit sa kanyang damdamin. Ngunit bigla itong tumigil, sabay kumaripas ng takbo, palapit sa kanyang ina, at yumakap ito sa kanyang binti, tsaka humagulgol ng humagulgol. "Mommy, bad ako, mommy. Bring Yaya back, please. I want to say sorry to her kasi bad ako. Love ko naman si Yaya eh. Kanina mo ba siya ililipat, mommy? Let's go na. Sunduin na natin si Yaya kasi magsasorry ako. Maldito ako eh. Magpapapalo na ako sa puwet, mommy. Sino na mag-aalaga sa akin sa school? Wala si Yaya. Mamamatay na ako, mommy, kasi hindi ako marunong kumuha ng food. Hindi pa ako big boy, mommy. Promise, hindi na ako magiging bad boy. Makikinig na ako kay Yaya at palagi mong pabaunan ng hangin si Yaya para sa puwet ko para paluin niya ako kung nagiging bad boy pa rin ako. Mommy, please. I want Yaya back." Pakiusap nito sa kanya at hinaplos-haplos niya ang buhok nito. "Learned your lesson? Okay, puntahan mo na si Yaya." Aniya sa anak at itinuro si Miriam na nakakubli sa lagayan ng mga sapatos. Nang makita ito ni Timmy, ay agad itong tumakbo palapit sa kanyang yaya at mahigpit itong niyakap habang umiiyak. Buong puso din siyang humingi ng tawad dito at handa na siyang magpapalo sa puwet kapag nagkamali. Nang magkaayos ang dalawa, ay masaya nilang pinagsaluhan ng pagkain sa hapag hanggang sa maubos. Kasalukuyang nasa kwarto na ang mag-ina ngayon
at pinabasahan ni Glenda ng mga kwento ang kanyang anak nang bigla itong yumakap sa kanya ng mahigpit. Mommy, wala na po ba akong daddy? Sabi mo noon ay darating si daddy, pero bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? Kasi kapag Father's Day, ang mga classmates ko may papa at ako wala. Mommy, may daddy po ba ako? Utok ba ako sa buho, sabi nila? Malungkot na sambit ng anak at nakaramdam ng pagkirot ng kanyang damdamin si Glenda. Bawat gabi na tinatanong siya ng kanyang anak tungkol sa daddy nito, ay labis siyang nasasaktan. Paano ba niya sasabihin sa kanyang anak na hindi na darating ang daddy nito dahil may iba na itong pamilya? Bata pa si Timmy at tsak niyang hindi pa nito maiintindihan ng lahat. Niyakap ni Glenda ng sobrang higpit si Timmy at ipinaparamdam dito na mahal niya ito. Timmy anak, pwede bang wag mo nang hanapin si daddy? Nandito naman ako eh. Mahal ka naman ni Mami. Kami ni Ate Miriam mo, di ba? Aniya rito at tinitigan siya nito sa mga mata. Mahal din kita, Mami. Alam kong mahal niyo ako. Naiisip ko lang kung anong pakiramdam ng may daddy. Anito sa kanya. At mas lalong hinigpitan ni Glenda ang pagkakayakap sa kanyang anak, sabay patak ng iilang luha mula sa kanyang mga mata. Masakit para sa kanya ang mga ganoong tipong salita ng kanyang anak na nangungulila sa ama nito. Maging ina at ama man siya rito, ay alam niyang hindi niya kayang puna ng pangungulila ni Timmy sa tunay nitong ama. Kinabukasan ay maagang nagsara ng klinik si Glenda upang sunduin ang kanyang anak. Nangako kasi siya kay Timmy na sabay silang magla-lunch. Habang isinasara niya ang klinik, ay pakiramdam niya ay may malaking taong nakatayo sa kanyang likuran. Dahilan upang mabilis niya itong lingunin. Trevor? Bulalas niya nang makita ang dating nobyo na mahinahon siya nitong pinagmamasdan. Bakit ka nandito? Alam mo bang tinakot mo ako? Reklamo niya rito habang hinahawakan ang kanyang dibdib. Pasensya ka na kung ganun. Kumusta ka na pala, Glenda? Kasual nitong sambit sa kanya. Ayos lang naman. Aalis na ako. Agad niyang paalam rito at agad itong tinalikuran. Ngunit ilang hakbang pa lang ang kanyang nagagawa, ay mabilis itong pinigilan ng kanyang kamay. Pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Masuyo nitong sambit at mataray niya itong tinitigan sa mga mata. Wala tayong dapat pag-usapan, kaya bitawan mo ako, Trevor. Mariin niyang sambit rito, ngunit mas hinigpitan lang nito ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Glenda, mahal pa rin kita. Hanggang ngayon mahal pa rin kita. Pag-amin nito sa kanya na siyang hindi niya nagustuhan. Anong karapatan ng lalaking to na sabihin sa kanya na mahal pa siya nito, gayong may asawa na ito at magkakaanak na? Maaaring may nararamdaman pa siya para rito, ngunit hindi tama ang nararamdaman nito para sa kanya. Bitawan mo ako, Trevor. At pwede ba, huwag ka na magpakita sa akin? Maayos ng buhay ko nang wala ka, kaya sana, huwag mo na akong guluhin. Wala pa naman noon maayos ang buhay mo, diba? Kasi iniwan mo nga ako ng biglaan eh. Basta-basta ka na lang nawala at hindi na nagparamdam sa akin dahil maayos ang buhay mo kapag wala ako. Habang ako, Glenda, halos masiraan ako ng ulo kakahanap sa'yo. Kung nasaan ka na at kung saan kita pwede makita. Halos mabaliw ako noon, Glenda. Kung alam mo lang ang hirap at sakit na pinagdaanan ko noong mawala ka sa akin. Kung alam mo lang, Glenda. Aniya rito, ngunit nagmatigas pa rin si Glenda. Nakaraan na yun, Trevor. Hindi lang ikaw nasaktan. Pati rin ako. Pero ang lahat ay nakalipas na at hindi na pwedeng balikan. Ikaw at ako ay mananatiling nakaraan. Kasama na doon ang pagmamahala nating dalawa. Matapang niyang sambit rito. Sabay malakas na binawi ang kanyang isang kamay mula sa pagkakahawak nito.
at madali ang pumasok sa loob ng kanyang kotse. Nang makapasok sa loob, ay bumuntong hininga muna siya, sabay patak ng isang luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit agad niya rin itong pinunasan, tsaka ini-start ang kanyang sasakyan. Kung nagawa mo akong iwanan noon, Glenda, hindi na ngayon. Wika ni Trevor sa kanyang isipan at agad na sinundan si Glenda. Kalaunan ay napadpad siya sa isang eskwelahan. Anong ginagawa niyo rito? Ta kanyang tanong sa kanyang isipan. Ayaw niya ng haka-haka lang at minabuti niyang maghintay mula sa labas ng eskwelahan. Kalaunan ay lumabas na si Glenda at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. May anak na pala siya. Kung ganun, huli na ako para mabawi siya. Huli na para ibalik ko siya sa piling ko. May lungkot niyang bigkas sa kanyang isipan. Sa isang iglap ay nawala ng pag-asa si Trevor na muling makuha ang babaeng hanggang ngayon ay natatangi niyang minamahal. Kaya pala kung ipagtabuyan niya ako ay parang ni minsan ay hindi niya ako minahal dahil may pamilya na pala siya. Dugtong niya sa kanyang isipan at agad nalilisan ang harap ng eskwelahan. Dahil sa kawalang pag-asa, ay pumunta si Trevor sa isang sikat na restaurant kung saan paborito niyang kainan. Baka sakaling makatulong ito sa pagpawi ng kanyang nararamdaman. Agad siyang nag-order rito, ngunit mabigat pa rin ang kanyang damdamin. Masarap ang pagkain, ngunit gaano man niya ito i-enjoy, ay wala pa rin itong nagagawa. Trevor, right? Ikaw si Trevor, di ba? Sambit ng isang tinig ng babae at agad na napaangat ng tingin si Trevor rito. Annie? Annie yan ang makilala ito. Si Annie ay kaibigan ni Glenda noon at naging kaibigan din niya ito kalaunan. Yes! Glad that you still remember me. So, how's life? Annie to at umupo sa bakanting silya sa table ni Trevor. Life is not really good, Annie. Turan niya rito. Bakit? Madalas ba kayo mag-away ni Glenda? Sambit nito sa kanya. I just met her, Annie. For a very long time na paghahanda sa kanya. At malalaman ko lang na may pamilya na pala siya. Malungkot niyang turan rito at gumuhit ang pagtataka sa mga mata ni Annie. Paano magkakaroon ng ibang pamilya si Glenda kung buntis ito noon sa anak nila ni Trevor? You mean, naghiwalay kayo after marriage? Look, wala na akong balita sa inyong dalawa since nag-aral ako ng abroad at busy ako sa lahat. Kung naghiwalay kayo ni Glenda, paano ang anak niyong dalawa? Walang preno nitong sambit at agad na napatitig si Trevor sa babae. Wait. Bakit ka ganyan kung makatitig sa akin, Trevor? Kinakabahan naman ako sa mga mata mo para sa akin. Para kang kakatay ng tao. Dugtong nito dahil sa kung papaano siya titigan ni Trevor ay para siyang nakagawa ng isang malaking krimen. What did you say, Annie? Buntis si Glenda noon? Maagap nitong sambit na ikinabigla ng dalaga. Wait, hindi mo alam? Tura nito sa kanya at umiling-iling si Trevor. Akala ko alam mo. Glenda called me before at kinuwento niya sa akin na buntis siya pero hindi niya alam kung papaano niya sasabihin sa'yo at sa mga magulang niya gayong war kayo ng mama at papa niya. Akala ko alam mo ito, Trevor. Anito sa kanya at mabilis na bumalik sa kanyang alaala ang mukha ng batang hawak-hawak ni Glenda kanina. You mean, that kid is my child? Is he my child? Naliligayahan niyang sambit sa dalaga. Agad na nabuhayan ang kanyang loob ng saya. Kung anak nga niya ang bata, ay walang dahilan upang hindi niya makasama ang kanyang mag-ina. Matapos malaman ni Trevor ang tungkol sa pagbubuntis ni Glenda noon, ay lihim niya itong sinundan. Nalaman niya na ang bata ay nasa 6 na taong gulang pa lamang. 6 na taon na rin ang nakalipas mula noong may nangyari sa kanila ni Glenda.
Sa pagbubusisi niya sa buhay ni Glenda, ay nalaman niyang wala rin itong asawa o kahit live-in partner man lang. Dahil doon, mas lumakas ang kanyang kutob na anak na niya ang batang lalaki. Kasalukuyang nasa harap ng school ngayon si Trevor at matyaga niyang hinihintay ang paglabas ng bata. Kalaunan ay natatanong na niya ang bata kasama ang yaya nito. Nang makalabas ang dalawa sa gate, ay agad niya itong nilapitan. "Hi little boy," aniya sa bata. Nang malapitan niya si Timmy, isa hindi malamang dahilan, ay nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay nabuo ang kanyang pagkatao na matagal nang nawasak. Maagap namang hinawakan ni Miriam ang bata. Baka mandurukot ang lalaki at mahalagang kaligtasan ni Timmy. "Sino po kayo?" "Hindi po namin kayo kilala at bawal po si Timmy na makipag-usap sa hindi niya kakilala." Sambit ni Miriam na ngayon ay yakap-yakap ang bata. "Ang galing mong yaya. Sigurado ako na sa mga kamay mo ay ligtas si Timmy. Don't worry, hindi ako mandurukot. Kaibigan ako ni Glenda. Gusto ko lang naman sana makalaro ang bata kahit 30 minutes lang sa park." Masuyo nitong pakiusap. Nang marinig ni Timmy ang paanyaya ng lalaki, ay mabilis na nagningning ang mga mata nito sa labis na excitement. Ate, sama tayo. Saglit lang naman eh. Gusto kong maglaro sa park. Excited nitong wika, ngunit mahigpit si Miriam. "Hindi natin siya kilala, Timmy. Huwag tayong sumama." Aniya rito at tinignan ng diretso ang binata. "Pasensya na po, sir. Pero hindi po pwede. Mahigpit na ipinagbabawal ni ma'am na hindi kami sasama sa hindi namin kilala." Tura ni Miriam sa lalaki. Nang mapagtanto ni Trevor na hindi siya pahihintulutan ng yaya ng bata, ay kinuha niya ang litrato mula sa kanyang wallet at ibinigay ito kay Miriam. "Tignan mo ang litratong yan. I and your mom as a good friends. Wala akong balak na masama. I just wanted to play with Timmy. Please, saglit lang." Aniya sa yaya nito. Habang tinititigan ni Miriam ang litrato, ay nakumbinsi siyang magkakilala nga ang kanyang amo at ang lalaking nasa harapan niya. At sa itsura nito, ay parang hindi naman ito mapanganib. "Saglit lang po, sir ha. Teka lang po, tatawagan ko muna si ma'am." Anito, ngunit napagtanto nito na wala na palang baterya ang kanyang cellphone. "Don't worry. Once we arrive at the park, ay pahihintulutan kitang gamitin ang phone ko to call your boss." Sambit ni Trevor, saka kinuha ang bata mula sa yaya nito. Agad silang nagtungo sa park. Nang makarating sa kanilang paroroonan, ay inabot ni Trevor ang kanyang phone kay Miriam. "Here, use this. Call your boss." Aniya rito at agad namang idinayal ni Miriam ang numero ng kanyang amo. Habang si Trevor at Timmy naman ay masayang naglalaro sa park. Habang sa kabilang banda naman ay kanina pa kinakabahan si Glenda dahil nang dumating siya sa eskwelahan ng kanyang anak ay wala na ang mga ito. Sa isipan niya ay baka may nangyaring ng masama sa dalawa. Kanina pa niya tinatawagan ang numero ni Miriam, ngunit hindi ito makontak. Sa gitna ng kanyang pag-aalala ay may natanggap siyang tawag mula sa hindi kilalang numero at agad niya itong sinagot. "Ma'am, si Miriam po to. Pasensya na po't ngayon ako nakatag..." Hindi na naituloy ni Miriam ang nais niyang sabihin nang bigla itong putuli ni Glenda. "My God, Miriam! Nasaan na ba kayo? Kanina ko pa kayo hinahanap. Halos mamatay na ako rito sa pag-aalala. Bakit ba kayo umalis ng school nang hindi nagpapaalam sa akin?" Nag-aalala niyang wika rito. "Iyon nga pong ipapaalam ko sa inyo, ma'am. Kanina po habang hinihintay ka namin ay may ginoo po na lumapit sa amin." Ulat nito at agad na kumunot ang noo ni Glenda sa kung sinong lalaki ang sinasabi ni Miriam. "Lalaki? Sinong lalaki?" "Matipunong ginoo po, ma'am. Sabi niya kaibigan niyo po siya eh. Ang gwapo nga po.
Ayaw ko nga po sana maniwala pero pinakita niya po sa akin ang picture niyong dalawa na magkayakap. Parang malapit sa isa't isa, ma'am ba? Parang parang magkasintahan, ma'am ba? Bagay na bagay nga kayo, ma'am eh. Hindi lang po yun, ma'am. Kamukha pa po siya ni Timmy. Patuloy nitong sambit na ikinalaki ng mga mata ni Glenda. Ano? Picture? Kamukha pa ni Timmy? Miriam, anong pangalan ng lalaking yan? Sunod-sunod niyang tanong, sabay mabilis na kumabog ang kanyang puso. At natatakot siya sa lalaking pumapasok sa kanyang isipan. Dahil walang ibang kamukha si Timmy, kundi ang ama lamang nito. At wala siyang ibang lalaking niyakap, bukod sa papa niya, kundi si Trevor lamang. Napakamot naman ng ulo ang yaya ng bata. Ay, pasensya ni ma'am ba? Kalimutan ko kasi itanong. Wait lang po ma'am ha, tanungin ko lang po muna. Kaya niya sa amo at nilingon ng lalaki na ngayon ay masayang nakikipaglaro sa bata. Sir, tinatanong ni ma'am kung anong pangalan mo po. Wika ni Miriam at saglit na iniwan na Trevor si Timmy. Bantayan mo munang bata, ako nang kakausap sa ma'am mo. Aniya rito at kinuha ang kanyang phone mula rito. Hello honey. Malambing na wika ni Trevor sa kabilang linya na ikinapula ng pisngi ni Glenda. Honey kasi ang dati nilang tawagan na Trevor at sa kung paano ito magsalita ay tila walang pinagbago sa dati. Malambing pa rin at puno pa rin ito ng pagmamahal. Gayon pa man ay pinatigas niya ang kanyang puso. Huwag mo akong mahani-hani dyan, Trevor. Iuwi mo ng anak ko. Ibalik mo na siya sa akin. Nasaan ba kayo? Apuran niyang sambit rito. Kalma ka lang, honey ko. Nandito lang kami sa park to play. Nakikipagbanting lang ako sa kanya. And I will not cause harm to our child. Aniya rito na ikinalaki ng mga mata ni Glenda. Hindi pwedeng malaman ni Trevor na anak nito si Timmy dahil may pamilya ng iba sa Trevor at magdudulot lang ito ng sakit sa damdamin ng kanyang anak. He is not your child, Trevor. Mariin niyang sagot dito, saka binaba ang phone. Napahawak siya sa kanyang dibdib at nagpakawala ng napakaraming hangin. Maayos sa sila ng anak niya at hindi na nito kailangan ng amang may ibang pamilya. Agad siyang bumalik sa kanyang kotse at nagtungo sa park. Nang marating ang park, ay bumungad sa kanyang mata ang kanyang anak na masayang nakikipaglaro sa ama nito. Mabilis niyang nilapitan si Trevor at tiningnan ang kanyang anak. Timmy anak, saglit lang ha, kakausapin ko muna siya. Maayos niyang paalam sa anak at hinila si Trevor, palayo mula sa bata. Trevor, ayaw na ayaw kong ulitin mo pa itong ginawa mo sa anak ko. Huwag ka nang muling lumapit sa kanya dahil masaya na kaming dalawa. Mariin niyang wika rito. Pero anak ko rin siya, Glenda. May karapatan akong lapitan siya dahil dugo ko siya. Anak ko siya. Aniya rito at ngumisi ng nakakaloko si Glenda. He is not your child, Trevor. Anak ko si Timmy at ng daddy niya. Aniya rito. Oo nga, anak nating dalawa. Di ba? Nakakalokong wika ni Trevor na may ngiti sa mga labi. You look so cute when you're trying to lie on me, Glenda. Maganda ka pa rin. You always catch my heart. Malamyos nitong wika rito. Hindi ka ang ama ni Timmy, Trevor. May asawa ko at siyang ama ng anak ko. Pagsisinungaling niya rito at umaasang kakagatin nito ang palusot niya. Ngunit nagsalubong lang ang kanyang dalawang kilay. Nanginitian siya nito. Nagsasabi ako ng totoo, Trevor. May asawa akong tao. Kumbinsi niya rito. Honey, don't lie on me. His eyes, his lips, his face shape, even his eyebrows, ay mana sa akin. Ang kakintaban lang ng buhok ang minana niya sa'yo. Hindi mo to pwedeng itanggi, Glenda. Kitang-kitang ebidensya. Isa pa, I investigate everything. Wala kang asawa at kahit ka live-in. Tama na.
Huwag ka na magsinungaling dahil natutokso lang akong halikan ka. Nasasabik pa naman ako sa mga labi mo. Anito na may pilyong ngiti sa mga labi. Dahil sa sinabi, ay mabilis na uminit ang pisngi ni Glenda. Basta hindi mo anak si Timmy. Mariin niyang tanggi rito, sabay tinalikuran ng lalaki. Agad niyang nilapitan ng anak at hinawakan ito sa kamay. Anak, let's go. Magpaalam ka na sa kanya. Agaran niyang wika na para bang ipinagdadamot niya ang kanyang anak sa ama nito. Pero Mommy, magpe-play pa kami. Wika ni Timmy at nais pa nitong makipaglaro kay Trevor. Uuwi na tayo. Malapit nang dumilim anak. Aniya sa anak at napatingin ito kay Trevor. Bye po, Ti. Sambit ni Timmy at naguguluhan siya sa kung anong inatawag niya rito. Dahil hindi niya alam ang pangalan nito. Call me Daddy Trevor, Timmy. Aniya sa bata at pinandilatan siya ng mga mata ni Glenda. Gayunpaman ay hindi ito pinansin ni Trevor. Batid niyang anak niya ang bata, kaya may karapatan itong tawagin siyang daddy. At karapatan din niya ang marinig mula sa mga labi nito na tawagin siya nitong daddy. Talaga? I can call you Daddy? Masaya nitong bigkas at napalingon ito sa ina. Mommy, do you hear that? May daddy na ako. He is my daddy. Ang saya, di ba? Bye, Daddy. Next time ulit. Paalam ng bata, saka humalik sa pisngi ni Trevor. Nang makapagpaalam sa isa't isa, ay agad nang sumakay ng kotse si Glenda kasama si Miriam at ang kaniyang anak. Sa gitna ng biyahe ay hindi mapigilan ni Miriam ang usisain ng kanyang amo. Ma'am, daddy po ba siya ni Timmy? Magkamukha kasi sila? Anito sa amo. Miriam, hindi siyang ama ni Timmy. Tsaka ako ang kamukha ng anak ko. Maliwanag ba? Aniya rito at natahimik si Miriam sa kasungitan ng kanyang amo. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Glenda, naabala siya nang biglang pumasok ang kanyang assistant na may dalang isang pongpong na bulaklak. Oh, Crizel, ang ganda ng bulaklak mo ah. Galing sa boyfriend mo? Usisa niya rito. Ay, hindi po, Dok. Para po to sa inyo. Galing sa gwapong lalaki sa labas. Anito at iniabot kay Glenda ang bulaklak. Nagtataka naman itong tinanggap ni Glenda. Para sa akin? Sino daw siya? Hindi ko po alam, ma'am. Basta pinabibigay lang po sa inyo. Anito sa kanya, bago ito tumalikod. Inamoy-amoy ni Glenda ang bulaklak at isang papel ang umagaw sa kanyang atensyon. Kinuha niya ang papel at binuksan ito. Nang mabasa ang nakasaad na sulat, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa unknown number at agad niya itong sinagot. Did you receive the flowers? Nagustuhan mo ba? Malambing na wika ni Trevor sa dating nobya. Trevor, salamat. Pero hindi ko kailangan ng bulaklak mo. At bakit mo to ginagawa ha? Dahil bang akala mo anak mo si Timmy? Pwes, sasabihin ko ulit sa'yo ito. Hindi mo anak ang anak ko. Mariin niyang wika rito. Ginagawa ko to para sa'yo, Glenda. Hindi para sa anak natin, kundi para sa'yo. Mahal kita at wala pa rin nagbago sa pagmamahal ko sa'yo. Ikaw pa rin ang hanap ko. Makulitan ka man sa akin, pero hindi ako titigil hanggat hindi kita na ibabalik sa piling ko. Seryoso nitong sambit sa kanya. Nang marinig ang mga katagang iyon, ay para itong musika sa tainga ni Glenda. Pero hindi na ito maaari. May pamilya na si Trevor. At may sarili na rin siyang buhay. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na pwede pang ibalik kahit may anak pa silang dalawa. Trevor, pwede ba? Tama na. Maayos na kami ni Timmy. At pwede ba? Huwag mo na kaming guluhin. Aniya rito at pinatayan ito ng phone. Kinahaponan ay maagang nagsara ng klinik si Glenda. Sa gitna ng kanyang pagbiyahe, ay biglang napagtanto niyang hindi na maganda ang takbo ng kanyang kotse, kaya minabuti niyang itabi muna ito.
Bakit ngayon pa? Hirap mo naman makisama. Naiinis niyang wika sa kanyang isipan. Agad siyang bumaba sa kanyang sasakyan upang tingnan kung ano ang problema ng kanyang kotse. Inikot niya ang kanyang kotse at doon niya na lamang flat pa lang isa niyang gulong. Batid ni Glenda na matatagalan pa siya dahil sa problema ng kanyang sasakyan. Kaya naman tinawagan niya si Miriam na sumakay na sila ni Timmy ng taxi pa uwi sa kanilang bahay. Matapos itong matawagan, ay pabagsak siyang nagpamewang sa harap ng kanyang kotse. Sa dinami-rami ba naman ng lugar na pwede akong masiraan? Dito pa talaga sa liblib. Malayo sa mga mekaniko at mga tao. Naiinis niyang wika sa kanyang sarili. Hindi siya marunong magpalit ng gulong, kaya matyaga siyang naghintay ng kotseng pwede niyang hinga ng tulong. Kalaunan ay may natatanaw siyang isang itim na kotse. Agad niya itong pinara upang humingi ng tulong. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng itim na kotse at bumulaga sa mga mata ni Glenda. Ang lalaking tila ay kilala niya. Do you need my help, honey? Pilyo ngunit masuyong wika ni Trevor kay Glenda. Sabay ngisi. Hindi, wag na. Hindi ko pala kailangan ng tulong. Sambit niya rito habang nakataas ang kanyang kilay. Tsaka lumayo mula rito. Itinabi naman ni Trevor ang kanyang kotse at bumaba mula roon. Parang malalang problema mo ah. Sigurado ka bang hindi mo kailangan ng tulong ko? Liblib na lugar pa naman dito. Malapit nang gumabi, Glenda. Konting tao lang mahihingan mo ng tulong. Dahil ang iba ay ayaw na magpaabala. Kumpara sa akin, I'm ready to help you. Aniya rito, ngunit mataray at nakataas ang kilay lang na binalingan siya ng atensyon ni Glenda. Che, hindi ko kailangan ng tulong mo. Oo, at may aberya ang kotse ko. Pero hindi ako hingi ng tulong mula sa'yo. Manigas ka man dyan sa kahihintay. Masungit niyang wika rito at pinagkrus ang kanyang dalawang kamay habang naghihintay ng bagong kotseng darating. Ilang kotse na ang dumaan, ngunit halos lahat ng mga ito ay tumanggi na tumulong kay Glenda. May iba na nagtatanong lang kung anong problema niya, ngunit ni isa ay walang nag-abala sa kanya para tumulong dahil palihim itong sinesenya si Trevor na umalis na. I told you, Glenda, madalang mga taong tutulong sa iyo sa ganitong kalagayan. I'm ready to help you. Sabihin mo lang sa akin na tutulungan kita. Aniya rito, pero nanatili itong matigas. Alam mo, mas mabuti pang umalis ka na, Trevor. Dahil hindi ako hihingi ng tulong sa'yo kahit sa pinakamaliit na bagay. Pagmamatigas niya rito at inirapan pa ang binata. Sige, kung ayaw mo talaga, edi aalis na ako. Dumidilim pa naman. Balita ko sa lugar na to may tumatawid na nakaputing babae habang umiiyak. Walang ulot lumilitaw sa hangin. Sige ka, ikaw bahala kung ayaw mong makaalis agad sa lugar na to. Sige aalis na ako. Bahala ka na dyan. Pananakot niya rito at agad na gumuhit ang takot sa mukha ni Glenda. Naririnig na niya ang sabi-sabi na iyon mula sa karamihan tungkol sa liblib na lugar kung nasaan siya ngayon. Hindi siya naniniwala sa multo. Ngunit ngayon ay hindi niya maiwasang matakot. Huwag mo akong takutin, Trevor. Hindi ako natatakot. Pagsisinungaling niya, kahit na ang totoo ay nangangatog na ang kanyang tuhod sa takot. Hindi kita tinatakot, Glenda. Kapag nakaramdam ka ng malamig na pag-ihip ng hangin, ay iyon na ang hudyat na nasa paligid lang ang nagmumultong babae. Dugtong niya rito at biglang nanindig ang mga balahibo sa katawan ni Glenda ng isang malamig na hangin ang kanyang naramdaman. Pakiramdam niya ay nagsitayuan ang mga buhok niya sa ulo. Akmang papasok na si Trevor sa kanyang kotse nang mabilisan niya itong pinigilan. Pwede bang tulungan mo na lang ako? Natatakot niyang pakiusap kay Trevor at isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa mga labi ni Trevor. Iyon lang kasi ang hinihintay niyang mangyari. Ang lapitan siya ni Glenda. Kailangan mo pa palang takutin para sumuko ka sa akin. Dapat kanina ko pa ginawa.
Aniya sa kanyang isipan at may kabuluhang hinawakan ng kamay ni Glenda tsaka marahan itong hinaplos-haplos. Akmang bubusisihin na ni Trevor ang kotse ni Glenda nang biglang bumulusok ang ulan. Agad niyang hinila ang kamay nito papasok sa kanyang kotse upang sumilong. Ang bad timing naman ng ulan. Mas matatagalan tayong dalawa dito. Sambit ni Trevor kahit na ang totoo ay nagbubuni ang kanyang damdamin sa kadahilanan mas matagal silang magkakasama ni Glenda sa iisang kotse. Sana lakasan pang ulan at medyo tagal-tagalan pa ng kalikasan. Aniya sa kanyang isipan at palihim na ngumiti. Habang si Glenda naman ay hindi kumikibo hanggang sa namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. May wine ako dito. Inom tayo. Alok niya rito at agad na binuksan ang kanyang wine at isinalin ito sa baso. Para sa'yo. Aniya at iniabot rito ang wine. Ayaw ko. Pagmamatigas ni Glenda. Sige na, malamig ang panahon. Pampainit lang yan habang iniintay natin na tumilang ulan. Sige na, masarap yan. Aniya rito at napatitig si Glenda sa baso. Bahagya siyang nag-isip, ngunit kalaunan ay tinanggap din niya ito. Matagal bago tumila ang ulan, kaya ang inuman ng dalawa ay nagtagal hanggang sa binalot na ng alak ang kanilang katawan. Kinagap ni Trevor ang kamay ni Glenda at inilapat ito sa kanyang dibdib. Glenda, mahal pa rin kita. Damhin mo. Ramdamin mong puso ko, Glenda. Wala itong ibang isinisigaw kundi ikaw lamang. At wala akong ibang minahal kundi ikaw at ikaw lang. Ilang taon akong umasa na sana ay muli tayong magkita. At kapag dumating ang araw na yun, ay gusto kong maging karapat-dapat para sa iyo, Glenda. Bumalik na kayo ng anak ko sa akin, Glenda. Pakiusap. Buuhin ninyo akong muli. Buong puso niyang sambit rito. At napatitig si Glenda sa mga mata ni Trevor. Walang duda na mahal niya pa rin ito at wala din siyang ibang iniibig, kundi ito lamang. Trevor, hindi mo alam ang sinasabi mo. May pamilya ka na at anak. May asawa ka na, Trevor. Kaya kung pwede ba, huwag ka nang pumasok sa buhay namin ni Timmy. Niya rito at umiling-iling sa Trevor. Tama ka, may anak na ako pero hindi pa niya ako kilala kung sino ba talaga ako sa buhay niya. At may asawa na sana ako kung hindi siya lumayo mula sa akin. Glenda, kayo ang buhay ko. Ikaw mahal ko. At wala akong balak na pakawalan ka pa. Gagawin kong lahat tanggapin mo lang ako muli sa buhay mo at buhay ng anak natin. Aniya rito at mabilis na kinabig ang leeg nito palapit sa kanya at mariin itong hinalikan sa labi. At manghahampasin ni Glenda ang balikat na Trevor nang maagap nitong napigilan ang kanyang kamay at ipinako ito sa salamin ng kotse. Nang walang magawa ang isa niyang kamay, ay ang kaliwang kamay na naman niya ang kanyang ginamit. Ngunit sa muli ay maagap itong napigilan ng binata at ipinako na naman ito sa salamin ng kotse. Ngayon ay para siyang isang tutang walang kalaban-laban sa mga mapupusok na halik ni Trevor para sa kanya. Umapalag pa rin ang kanyang katawan, ngunit kalaunan ay natagpuan niya ang kanyang sarili na malayang tinutugunan ang mga halik nito sa kanya at kusang gumalaw ang kanyang mga kamay upang yumakap rito at muling tanggapin ang mainit na halikan. Ay mainit din nilang pinagsaluhan hanggang sa may muling namagitan sa kanilang dalawa. Matapos ng pangyayaring iyon ay hindi umimik si Glenda kay Trevor. Hindi siya makapaniwala na ang iniiwasan niyang mangyari ay nangyari na. Ang pagpintig ng kanyang puso ay hindi niya napigilan para sa taong kanyang minahal. Sa muli ay isinuko niya ang kanyang sarili rito. Alam ng kanyang sarili, maging ang banal na mahal niya ito hanggang ngayon. At ang buso ng kanyang damdamin ay kay hirap pigilan. Trevor, kung ano man na nangyari sa atin, ay wala itong ibang dahilan at ibig sabihin. Aniya rito nang hindi ito tinititigan sa mga mata.
Hanggang kailan ka ba magsisinungaling, Glenda? Alam ko, ramdam ko, na bawat iyakap at halik mo sa akin na mahal mo pa rin ako. Alam ko, Glenda, ramdam ko, hindi mo to kailangan itanggi dahil mahal kita. Kay tagal kitang hinintay at hinanap. Sa loob ng napakahabang panahon ay wala akong tigil sa kakahanap sa'yo. I don't have the guts to give up right now, Glenda. Ngayon pa na nakita na kita. Ngayon pa na alam ko may anak tayong dalawa. Oo, mahal kita. Mahal pa rin kita, Trevor. Anak mo si Timmy. Oo na, anak mo na si Timmy. At kailanman ay wala akong ibang inibig kundi ikaw lang. Pero mali ito. Maling-mali ito. Mariin niyang wika rito habang may namumuong luha mula sa kanyang mga mata. Bakit mali? Kailan pa naging mali ang mahalin ka, Glenda? Maling panahon noon, oo. Pero panahon lang ang mali noon. Ngunit hindi ang pagmamahal ko sa'yo. Mali dahil may asawa ka na. Dahil may magiging anak ka na. Kaya mali na tayong dalawa. Mali na mahalin pa natin ang isa't isa. Mali itong lahat. Aniya rito at ngumiti ng napakaloko si Trevor na siya namang ipinagtaka ni Glenda kung bakit nagawa pa nitong ngumiti ngayon sa kaniyang harapan. Asawa? Sino bang tinutukoy mo? Wala akong asawa at wala akong magiging anak. Kung meron man ay kayong dalawa, iyon ang anak ko. Masuyo niyang sambit rito. Ngunit kumunot lang ang mga noo ni Glenda. Huwag kang magsinungaling sa akin, Trevor. Tama na. Ayaw ko na makarinig ng mga kasinungalingan mo. Ihatid mo na lang ako sa bahay. Mariin niyang bigkas dito. Nais na niyang makalayo mula kay Trevor. Dahil kung magtatagal pa siyang kasama ito, ay baka sumuko na ang kanyang loob dito ng tuluyan. Glenda, I'm telling you the truth. Please, Trevor. Iuwi mo na ako pakiusap. Pakiusap lang, iuwi mo na ako. Pagpupumilit niya rito. Nang mapagtanto ni Trevor na wala itong balak na makinig sa kanya, ay pinagmaneho na niya ito pauwi. Nang makarating sa bahay, ay agad siyang lumabas mula sa kotse nito nang hindi man lang ito tinignan, kahit isang sulyap lamang. Kinabukasan ay maagang pumasok si Glenda sa kanyang klinik. Habang nasa kanyang trabaho, ay hindi niya maiwasan ang maalala mga nangyari sa kanila ni Trevor. Walang pinagbago ang bawat haplos nito para sa kanya. Mapagmahal pa rin at maingat. Gayunpaman, ang bawal ay bawal. Mahal nila ang isa't isa at hanggang doon na lang iyon. At iyon ang masakit para sa kanya. Ang hindi pwedeng maging sayo ang taong mahal mo. Pinili niya ang maging mag-isa sa pagpapalaki sa kanyang anak dahil umaasa siya na sa panahong muli silang magkita ni Trevor ay baka pwede na ang lahat. Ngunit wala din naman palang pinagbago. Hindi pa rin sila pwede. Sa kanyang pag-iisa ay hindi niya namalayan na bumagsak na pala ang luha sa kanyang mga mata. Nang mapagtanto ay agad niya itong pinunasan. Doctor, are you okay? Nag-aalalang wika sa kanya ng babae. I'm okay. Napuyat lang ako kagabi, kaya nagluluha mga mata ko. Saad niya sa babaeng kabubungad pa lang sa kanyang pintuan. Ito ay ang babaeng asawa ni Trevor. Have a seat, ma'am. Ano niya rito? Are you sure na okay ka lang? Parang hindi eh. Pag-ibig ba ang problema mo? Ano niya rito? Medyo pag-ibig nga. Ang lalaking mahal ko ay asawa mo na. Ang lalaking pinapangarap ko at pinaglaanan ko ng puso ko ay nasa sayo na. Pag-aari mo na at ni ka titingin wala akong laban. Sambit niya sa kanyang isipan at pilit na ngumiti sa harapan nito. No, hindi naman. Puyat lang talaga ito. Kumbinsi niya rito. Naku, doktora. Babae ka, alam kita. Only a man can make a woman cry silently. Don't worry, doktora. There is a right man sa tamang panahon at oras. Dugtong nito sa kanya. Mag-isa ka lang na pumunta dito?
Hindi ka ba niya sinamahan? Simple niyang tanong rito. Who? You mean Trevor? Oo, siya nga. Hindi mo kasama? He's with me, pero initid niya lang ako sa pintuan ng klinik mo. Umalis siya agad. Sabi niya pupunta daw siya sa flower shop at dadalhin niya rito. Pagkarinig niya sa mga katagang iyon, ay mabilis na sumikip ang kanyang dibdib. Paano naatin ni Trevor na sabihin sa kanya na wala itong asawa? Napaka-caring at loving nito sa asawa nito ngayon. Higit siyang nasasaktan dahil isinuko niya ulit ang kanyang sarili sa lalaking hindi na magiging kanya kahit kailanman. At hindi rin niya maiwasang makonsensya para sa babaeng asawa nito. Halika na, i-ultrasound na kita para makita na natin kung nagbago ng pwesto ng anak mo sa loob ng tiyan mo. Aniya rito at isinagawa na ang kanyang trabaho. Habang nakikita ng babae ang anak nito sa monitor, ay laking tuwa nito nang makita nito ang kanyang anak na nagbago ng pwesto at hindi na niya kailangan isesaryan. Mrs., are you sure na ayaw mo na talagang malaman ang gender ng anak mo? Wag na! Ako at ang asawa ko ay sobrang excited sa paglabas ng una naming baby. Gusto ko na surprise ng paglabas niya. Yung tipong kapwa hindi namin alam kung anong gender ng anak namin. Gusto ko makaramdam ng pagmamadaling asawa ko habang nasa eroplano siya. Yung tipong gusto na niyang maglanding agad para makita ang baby naming dalawa. Anito sa kanya at agad na nagsalubong ang dalawang kilay ni Glenda. Eroplano? Hindi ba nandito ang asawa mo? Yung kasama mo last time, noong pumunta ka sa akin. Kanyang wika dito. Daho, you mean Trevor? Anito, sabay tumawa ng malakas. Oo, siyang asawa mo, di ba? Hindi siya. Malaking pinsan ko siya. Ang asawa ko nasa ere. He is a pilot. Si Trevor, pinsan ko. Habang wala pang asawa ko, ay siya munang tumitingin sa akin. Alam mo na, buntis. Tapos, mag-isa lang ako. Ewan ko ba sa pinsan ko na yan? Malapit na siyang mag-30 pero wala pang asawa. Eto na yun, may kinukwento nga siyang babae sa akin noon eh. She's his lover noong college days. Pero lumayo na lang daw ang babae nang hindi niya alam. Ayun, hanggang ngayon hinahanap pa rin siya ni Trevor. Tinawag nga niyang GT Corporation ng kumpanya niya eh. Hango daw yun sa first name ng babaeng mahal niya at sa first name niya. Alam mo ba? Nagsikap siya para sa babaeng yun. Until the day he became successful. Sambit nito sa kanya. Biglang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Glenda. Hey, why are you crying? Wala, kasi masaya lang ako. Sambit niya habang ang kanyang mga mata ay lumuluha. Samot-saring emosyon ng kanyang nararamdaman ngayon, buhat ng kanyang nalaman. Akala niya ay may pamilya siyang masisira. Iyon pala ay sarili niya at ang kanyang sariling pamilya ang kanyang nawawasak nang hindi niya namamalayan. Kasabay nun ay ang pagbukas ng pintuan at bumungad mula doon si Trevor na may dalang bulaklak. Hey, what's happening here? Takang tanong ni Trevor kay Glenda at sa kanyang pinsan. Ngunit bigla na lang siyang niyakap ng kanyang dating nobya. Don't tell me, Trevor, that she's the girl you're telling me? Punot noong wika ng kanyang pinsan at agad niya itong tinanguan. Siya nga, bingi kasi. Biro niya at malakas na hampas ang iginawad ni Glenda rito. What? That's a little bit hard, honey. Natatawang wika ni Trevor rito. Bakit mo hindi sinasabi kaagad? Hikbi nito sa bisig ng lalaking pinakamamahal niya. Napangiti naman si Trevor sa tinig nito na parabang isa itong batang nakakuha ng pinakapaborito nitong bagay. I tried, honey. I tried. Sinubukan kong sabihin sa'yo, but you always push me away. This is what happened when you are not letting me talk and explain. Kung sana hindi mo ko tinatalikuran at pinagtatabuyan, ay matagal mo nang nalaman. You only hurt yourself, honey. Alam kong mahal mo ko, and I love you too.
Masuyo nitong sambit sa kanya at pinunasan niya ang mga luha nito sa mga mata. Sorry, akala ko asawa mo siya eh. Kaya ako lumayo dahil akala ko may pamilya ka na. I don't want to give wrong hope sa anak nating dalawa. Sabik siyang magkaroon ng ama, Trevor. Dahil kahit anong gawin ko, batid kung hindi ko yung lubos na maibibigay sa kanya. Ayoko siyang masaktan. But you ended up hurting yourself instead. Tura nito sa kanya at niyakap ng mahigpit si Glenda. Wala kang dapat iwasan, Glenda. Dahil wala kang ibang gustong makasama sa buhay ko, kundi ikaw lamang. I preserve myself only for you. Nito at hinalikan nito sa noo. Hay, buti pa kayo magkasama na. Kami ng asawa ko may 1 buwan at mahigit pa bago magkasama. Sa buhay pag-ibig at mag-asawa, nalulutas din talaga ang problema kapag pinag-uusapan. Nito at napahawak sa kanyang tiyan. Nang maging maayos ang lahat kina Glenda at Trevor, ay agad nilang pinuntahan ang kanilang anak. Daddy! Sigaw ni Timmy, sabay karipas ng takbo palapit kay Trevor. 2 kamay naman niya itong sinalubong at binuhat. Kumustang baby ko? Masaya, Daddy! Daddy, kailan kayo magpapakasal ni Mami? Tanong nito at napatingin si Trevor kay Glenda. Kasal? Anak, how do you know? Kunit noong tanong ni Glenda sa anak. Kasi doon sa picture, pinakita niya sa amin noon ni Yaya ang picture ninyong dalawa. Nakahag ka sa kanya at nakakis sa pisngi. Also, he's my real daddy, diba? I really look like him. Tapos sabi mo dadating lang si Papa. And he's my Papa. Wika nito at napangiti si Trevor. Sabay ginulo ang buhok ng anak. Good boy. Matalino. Yan ang anak ko. Marunong magmana sa pogi. Masaya niyang wika at nakipaglaro sa kanyang anak. Habang si Glenda naman ay masayang nakangiting pinapanood ang kanyang mag-ama. Sa wakas, buo ng pamilya ko. Wala na akong mahihiling pa. Makita lang silang masaya ay sapat na. Dapat pala ay noon ko pa siya kinausap at pinakinggan. Sana ay hindi na ako nagmatigas. Ay, basta ngayon, isa lang na alam ko. Ang saya ko. Sambit niya sa kanyang isipan na may lubos na kagalakan sa kanyang puso. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang dalawa. Agad silang nagpakasal at ang anak nilang si Timmy ang kanilang naging ring bearer. Matapos ang kanilang engrandeng kasal, ay nag-honeymoon sila sa States at sabik na ninais na sundan agad si Timmy. Makalipas ng 1 buwan, agad silang nabiyayaan ng supling sa loob ng sinapupunan ni Glenda. Ang pamilya nila ay masayang nanirahan sa mansyon na matagal nang ipinagawa ni Trevor para sa kanyang pamilya. Wakas. Maraming salamat po sa muling pakikinig ng aming kwento. Hanggang sa muli.